Dito po sa ating pagtatalakay na gagawin ngayon ay atin pong pag-uusapan ang tinatawag po na propesiya may kinalaman po sa 6,000 taon. Ito po isang introduksyon sa pag-aaral ng 6,000 taon. Ang katanungan po ay, ang 6,000 taon po ba ay nasa banal na kasulatan? Ang 6,000 taon po ba ay nasulat sa banal na kasulatan? Ito po ba ay biblikal? Marami po ang nagtatanong. Sapagkat namamangha ang marami. Bakit merong mga nag-aaral ng 6,000 taon, yamang hindi naman po nila nabasa ng letra por letra dito po sa banal na kasulatan? Tandaan po natin na meron pong mga salita ng katotohanan na hindi po natin mababasa ng letra por letra, ngunit ang propesiya ay nagbibigay ng tinatawag na kahulugan ng talata. At ang talata ay nagbibigay po ng isang meaning at katotohanan sa lahat ng bagay. Depende sa anumang nais ipahayag ng Biblia. Ngunit ang atin pong bahagya, introduction na atin pong aalamin, saan nga ba matatagpuan sa banal na kasulatan ang 6,000 taon? Walang iba mga kapatid na ating gagamiting talata. Matatagpuan po ito sa aklat po ni Apostol Pablo dito po sa kanyang sulat sa Hebreo. Ano po? Aklat ng Hebreo. Ito po ay Kapitulo 4, 1 hanggang 11. Yan po ang context, o ito po yung buong talata. Ang tinutukoy po dito ay yung karanasan po ng mga anak ni Israel sa kanila pong paglalakbay mula sa lupain ng Ehipto patungo po sa lupang Kanaan, sa pangako ng Diyos sa land of promise, na ito'y pinangako po ng Diyos doon po sa patriarkang si Abraham, na siyang magulang ng pananampalataya at magulang sa laman ng bansang Israel. Na pinangakuan po ng Diyos si Abraham na sinasabing, sa iyong binhi ay bibigay ko ang lupaing ito na iyong nilalakaran. At ito nga po ay nagkatotoo noong gamitin po ng Diyos ang isang propeta. Walang iba po si Moses, para po pangunahan ang malaking bayan, ang bayang Israel, mula sa Ehipto at pangunahan po patungo po doon sa lupang pangako. At ang pangako po doon ay magkakaroon nga ng kapahingahan ang kanila pong mga kaluluwa. Bakit po kapahingahan? Sapagkat sa Ehipto po, sila po ay mga alipin. At bago nga sila naging alipin, binanggit na po yan ng Diyos na ang sabi sa kanyang mga anak na pinili ay, ang iyong binhi ay maaalipin ng 400 taon. Pagkatapos po ng 400 taon, isinakatuparan na ng Diyos ang kanyang pangako ng pagliligtas at pagdadala sa kanyang bayan doon po sa isang kapahingahan na kung saan ay kanyang itinakda para sa kanyang mga anak. At ang sabi rito, let us therefore fear, lest a promise being left of us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. So yun po yung pangako, yung kapahingahan. Ano po? Nang sabi rito, for unto us was the gospel preached, as well as unto them, but the word preached did not profit them, not being mixed
with faith in them that heard it. Ang tinutukoy po yun pong mga anak ni Israel na yung mga pinangaral na salita sa kanila hindi sila nakinabang at hindi nga nila ito sinampalatayanan. For we which have believed to enter into rest, as he said, as I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest, although the works were finished from the foundation of the world. For he spake in a certain place of seventh day on this wise. Pansinin po natin. And God did rest the seventh day from all his works. So binabanggit po dito yun pong paglalang. Alam natin, ang sabi nga po sa aklat po ng Genesis 2, talatang 2 at 3, na matapos po nalalangin ng Diyos ang langit at ang lupa, ay siya po ay nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya meron pong ikapitong araw at mapapansin natin na yung kapahingahang yaon ay isa palang propesya na hindi lamang sadyang nagpahinga ang Diyos, kundi ipinakikita na isa po pala itong pangako ng kapahingahan. And in this place again, if they shall enter into my rest. At ang kapahingahang binabanggit dito ay kailangang pasukin. Seeing therefore it remaineth that some must enter therein, and they to whom it was first preached entered not in because of unbelief. Again, he limited a certain day, saying in David, today, after so long a time, as it is said, today, if ye will hear his voice, harden not your hearts. For if Jesus had given them rest, then would he not afterward have spoken of another day? Kung hindi daw po, ang ginamit dito ay Jesus. No? Kung hindi po ang Diyos, binigyan sila ng kapahingaang yon, hindi na sana siya nagbigay pa ng iba pang araw. There remaineth therefore a rest to the people of God, na meron pa pong natitira pang kapahingahan para sa bayan ng Diyos. For he that is entered into his rest, he also hath ceased from his own work, as God did from his. Let us labor therefore to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief. Mapapansin po natin, dito ay meron dalawang bahagi na ipinahahayag. Dito po ay bahagyang ipinakita, overview, yaon pong kapahingahan po na ginawa ng Diyos nung lalangin niya ang sanlibutan, ay siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. At dito rin po binanggit naman yun din pong kapahingahan, paglalakbay po ng mga anak ni Israel, na sila po ay naglakbay patungo din doon sa pangakong kapahingahan na ipinangako sa kanila. Ang focus po ng talata ay kapahingahan. Ngunit meron pong panahon na binigay. At yun nga po ay ang dulo ay ang Sabat. Ito pong Sabat dito ay hindi po ito yung Sabat na ikapitong araw na literal na ating ipinangingilin. Sapagkat pinapakita nga po dito isang propesiya ng pangako. Na ang sabi nga ay kailangan magsipasok tayo doon sa kapahingahang yaon. At sinasabi nga rito mga kapatid na meron pang natitira na dapat makapasok o pasukin. Ano po? Ngayon, bigyan po nating pansin. Kapag ka po pinag-usapan ay panahon, lalo na yung bahaging una na sinasabi nga ang Diyos ay nagpahinga sa ikapitong araw, may kinalaman po ito mga kapatid sa tinatawag na creation. Ano po ba yung prinsipyo mga kapatid ng kapahingahan at ng creation sa propesiya? Dahil ito po isang propesiya na ipinangako
Nangangahulugan na kailangan po ito ng mga simbolo. At dahil binanggit po dito'y araw, 7 days, meron po itong 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 6. Dahil hindi naman po magkakaroon ng ikapitong araw kung walang 1 hanggang ika-6. Kaya't kailangan nating alamin, mga kapatid, para makapasok tayo doon sa ikapitong araw, malaman natin yon. At tandaan natin, meron pong prinsipyo na ibinigay po ang banal na kasulatan. Dito nga po, sa aklat din po ni Apostol Pedro, sa ikalawang Pedro 3. Ang sabi po rito, ikalawang Pedro 2 Peter 3 verse 8. Ito po ang sabi, "But beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord 1,000 as 1,000 years, and 1,000 years as one day." Na kailangan po nating malaman, mga minamahal na kapatid, na may prinsipyo ang Diyos, na ang isang araw ay katumbas ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon po ay katumbas ng isang araw. Pansinin natin, the Lord is not slack concerning His promise. Ano po ba yung promise na sinasabi? Binasa po natin sa aklat po ng Hebreo, yung promise nga po dun yung pagpasok doon sa Sabat. Mapapansin natin, binigyan po dito ng prinsipyo ng isang araw ay 1,000 taon. Ibig sabihin, yung ipinangako po pala na kapahingahan dito, na ang Diyos ay hindi siya nagpapasubali, o ang sabi sa Tagalog, hindi nagpapalipas. Ang sabi rito, ito po pala yung pangako ng pagpasok doon sa ikapitong araw. Na ang prinsipyo, ang isang araw ay 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay isang araw. Kung ang pahinga pong iyon ay 1,000 taon sang-ayon sa prinsipyo ng banal na kasulatan, nangangahulugan na yung unang 6 na araw bago ang Diyos nagpahinga ay meron ding kahulugang 6,000 taon. Sa propesiya, hindi po doon sa aktwal nung lalangin ng Diyos ang sanlibutan, hindi po 6,000 taon siyang naglalang. Kung hindi, ipinakita lang po yung prinsipyo na yun, ginamit kasi ni Apostol Pablo sa aklat ng Hebreo, na yung ikapitong araw ay yun yung pangakong kapahingahan. Na ang sabi naman dito ni Apostol Pedro, ay yun nga yung pangako, ay huwag kalilimutan na may prinsipyo, isang araw ay 1,000 taon. Ibig sabihin, yung pahinga pala ay 1,000 taon. Bago po dumating ang 1,000 taon o yung ikapitong araw, ay merong 6 na araw. Ganun din po yung prinsipyo. Ibig sabihin, bago magkaroon ng kapahingahan, ay meron 6 na araw. Ano po? Kaya po, nasa Biblia po pala, yung 6,000 taon. Dangan lamang, hindi siya letra por letra na ating mababasa. Bagkus isa po siyang propesiya na nangangailangan ng kahulugan at pagsasaliksik. Kinakailangan po ng pagkukumpara ng talata sa bawat talata. At iyon nga po, pinatunayan sa ikalawang Pedro 3, 8 at 9. Na yun pong kapahingahan na ipinangako ng Diyos ay may katumbas na isang araw ay 1,000 taon. Ibig sabihin, ang pinag-uusapan ay yun pong sa dulo ng 6,000 taon. Kaya mga kapatid, kung ang Diyos sa aklat ng Isaias 46, 9 at 10 ay nagsasabi na ang Diyos po, ang sabi ng Diyos, ako'y naghahayag
na ang katapusan mula sa pasimula, abay dapat po nating malaman. Kasi ibinigay po na yun nga daw pong mga una ay hindi nakapasok sa kapahingahang yaon. Bakit? Siyempre nga po, napakahaba pang panahon ang Israel. Nasa Old Testament pa, hindi pa pinapanganak ang ating Panginoon Jesucristo. Malayo pa nga naman. Kaya hindi talaga sila makapapasok. Sino ba yung sinasabihan dito na dapat makapasok? Yung salitang makapasok, ibig sabihin dapat malaman yung natitirang Sabat. Siyempre mga kapatid, yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa aklat po ng Mateo 24, ang talata po ay 34, na ang sabi po rito, "Verily, I say unto you, this generation shall not pass till all these things be fulfilled." Kaya meron po palang henerasyon mga kapatid na hindi lilipas at ang lahat ng mga bagay ay matutupad sa kanilang kapanahunan. Sabi nga po doon sa 35, ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking salita ay hindi lilipas. Ibig sabihin niya na yung sinabi niyang henerasyon na darat na ng lahat ay magaganap, ibig sabihin, meron pong mga tao sa huling panahon na sila po yung makakapasok doon sa kapahingahan na binabanggit ni Apostol Pablo sa aklat po ng Hebreo. At yun pong mga taong yon, sila po yung makakaalam. Mag-aaral, makakapasok, ibig sabihin, doon nga po sa pangako. Kaya, nasa Biblia po pala ang propesiya tungkol po sa 6,000 taon. At ito po ay nilinaw ng kapatid na Ellen G. White sa aklat po ng Great Controversy 518. Na ang sabi nga po niya doon, ang labanan ng Diyos o ng ating Panginoon Jesucristo at ni Satanas ng mabuti at masama ay magpapatuloy lamang sa loob po ng 6,000 taon. Kaya, ang ating mismong kapatid na Ellen White ay naniniwala po sa 6,000 taon. At hindi nga po niya binanggit na huwag itong pag-aralan. Dahil siya mismo na nga po ay nagbanggit na ito nga ay mayroong ganoong bagay ang Biblia na sinasabi. Hindi man niya sinabing ito'y pag-aralan din, ngunit yamang ito'y kanyang isinulat, ay tungkulin po natin na ito'y alamin, sapagkat nasa Biblia nga po pala ang kanyang pundasyon. At kung nais nating makapasok mga kaibigan, mga kapatid, dun sa kapahingahan na sinasabi, ay dapat nating malaman ano nga ba ang kapahingahang yaon. Yun ba ay malayo sa atin o malapit sa atin? Ay siyempre kailangan alam natin kung nasaan tayo. Ang sabi nga po ng ating kapatid na Ellen White sa kanyang mga kasulatan, ang bawat anak ng Diyos ay kailangan maging maalam, marunong sa pagsubaybay ng mga kaganapan ng propesiya. At maaring makapagsabi, kung nasaan na tayo sa kasaysayan ng sanlibutan. Ibig sabihin, kung alam po natin kung nasaan tayong bahagi ng sanlibutan, ng kasaysayan, ay dapat alam natin kung nasaan tayong bahagi doon sa sinasabi ni Pablo na nakatalaga o ipinangakong kapahingahan. Baka po malayo pa, di dapat alam natin, baka na doon pa lang tayo sa 5 araw. Paano natin malalaman? Di siyempre, kumbaga, sa kilometrahe, kailangan alamin natin kung ilang kilometro at nasa ang bahagi na tayo. Kung sa kalendaryo, ang isang buwan, malalaman mong ikaw ay nasa katapusan na. Kung makikita mo na ang petsa ay 25, ibig sabihin lampas na po sa kalagitnaan.
Kaya anong kaparaanan mga kapatid? Para malaman natin ang 6,000 years kasi nasa Biblia pala eh. Ibig sabihin, kailangan nating alamin yun pong pagpasok para hindi tayo malampasan. O, dapat alam natin. Kasi hindi naman po ang Diyos naglilihim ng bagay na nararapat niya nang ipahayag. O, kaya ano pong dapat alamin? Paano natin ito aalamin? Kung tutuusin po hayag na po. Nandyan po ang chronology. O, nandyan na po yung chronology. May kalendaryo. Nandyan ang history. O, nandyan pa yung bukal ng buhay na sinulat po din ng ating kapatid na Ellen White. Ang sabi nga niya nung ipanganak po ang ating Panginoong Yahshua HaMashiach, Panginoong Jesucristo, ang sanlibutan po ay pinahihina na ng kasalanan sa 4,000 taon. O, di meron na pong clue. Na ibig sabihin, nung ipanganak ang ating Panginoon, ay 4,000 taon na ang nakalipas. Ay kung 4,000 taon na ho ang nakalipas, ilan na lang po ang kulang para makarating sa 6,000 taon. Siyempre po, dadagdagan lang, napakasimple lang po nun. Yung 4,000, dadagdagan yung 2,000. 6,000, ano po, 4,000, dadagdagan ng 2,000, 6,000. Ay kung naniniwala po tayo na yung chronology ng sanlibutan, yung ginamit po ni William Miller, ay tama, nagpapahayag po doon na tayo ngayon ay 2020 na. Ibig sabihin, kung kwekwentahin, lampas-lampas na po tayo sa 6,000 years. Kaya hindi po pala totoo na hindi natin malalaman. Sapagkat may kalendaryo, mayroong basihan, may banal na kasulatan, may prinsipyong ibinigay. Nadiyan po ang mga katotohanan. Kaya nga ang sabi, kapag marinig nyo ang kanyang tinig, ay huwag papagmatigasin ang inyong puso. Sapagkat kapag atin pong pinagmatigas ang ating puso, ay hindi nga po natin ito mapapag-alaman. Natapos na pala ang 6,000 taon, at tayo pala ay nabubuhay po sa panahon ng kabagabagan. Kaya hindi po natin yan malalaman kung hindi din natin alam ang programa ng Diyos na may kinalaman sa mga propesiya ng panahon o yung tinatawag po na time prophecy. Kaya napaka-importante po ang definite time. Kahit nga sa atin, gusto natin pagka sinabing ganito, ganito kasi naiinis tayo pagka yung panahon na sinabi sa atin ng kausap natin, hindi siya dumating. Ay ang Diyos po meron po siyang takdang panahon. Ay ngayon, nagkaroon po ng kabiguan. Alin po ang nagkaroon ng kabiguan? Yun pong inaasahan. Yung inaasahan natin na pagdating ng Panginoon, ay ipinaliwanag din po pala ng ating kapatid na Ellen White. Sa aklat po ng Testimonies, ang volume 2, page 190. Patuloy. Doon po ipinahayag niya. Yun po palang pagdating ng Panginoon na sinasabing kailangan bantayan. Hindi po pala ito yung second coming. Ito po pala yung paglabas ng ating Panginoon Jesucristo sa kabanal-banalan dako ng sanktuaryo sa langit. Yun po yung pagkakamali. Bakit? Inaasahan po kasi natin na ang 6,000 years ay dulo. Ang dulo ay pagdating ng Panginoon. Hindi pala. Maliwanag pala naman dun sa talata na ang 6,000 taon ay nagtuturo doon po sa paglabas ng ating Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan dako. Kaya yung inaasahan, nabigo. Pero yun pong pagkikwenta, yung kwentada po ng panahon, tama po, wala pong mali. Kaya noong April 12, 2002, ay natapos po ang 6,000 taon. Yan po ay ayon sa chronology na mismo po si William Miller, si kapatid na Miller, ay yan ang pinagbasihan. Kaya nga, hindi po mapabubulaanan na ang 6,000 taon na mula po sa Eden, sa paglalang, ay nagtapos na.
At nandyan ang ating kalendaryo, nagsasabi ngayon ay 2020. Ibig sabihin mga kapatid, kapag ating pag-aaralan ang 2,300 days at ang 6,000 years, ay hindi po tayo maaring mabigo. Anong ibig pong sabihin na hindi maaring mabigo? Hindi po mabibigo doon sa pagkikwenta. O kagaya po ni Miller, hindi po siya nabigo sa kwentada kasi tama yung kwentada o yung ating inasahan. Kaya nga po tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, ay nagpapakorek tayo. O kaya yung ating maling paniniwala, yung mali po nating pag-aasam-asam, atin po itong isinantabi. At itinuwid po natin ayon po sa kalooban ng Diyos. At naunawaan natin ngayon na tayo pala ay nabubuhay po sa panahon ng kabagabagan. Natapos na ang 6,000 taon. At tayo ay nabubuhay sa kaunting segundo na lamang. Kaya po, abangan po natin. Meron po tayong sunod na mga pag-uusapan dun po sa mga kaganapan pagkatapos ng 6,000 taon. Ano nga ba ang kaganapan? Kasi ang 6,000 taon, pag natapos, ay dapat may kaganapan. Hindi po maaari na natapos na wala po siyang katuparan. Dahil magiging bulaan po yung propesya. Subalit kapag ka po ating nalaman o dapat nating malaman kung ano po yung dulo ng 6,000 taon, nang sa ganon, ating makita yung liwanag ng katotohanan ng time prophecy na hindi pala ito kay Satanas. Na ito pala ay sadyang ipinahayag na nga ng Diyos sa Biblia pa lang. Kailangan lang nating malaman ang kanya pong mga katuparan. Kaya mga kapatid na mga minamahal, kayo po'y aming patuloy na inaanyayahan. Nasamahan niyo po kami na pag-aralan ang mga propesiya na may kinalaman po sa 6,000 taon. Ang mga propesiyang may kinalaman po sa mga palatandaan connected with the close of probation. Ang 7 huling salot, ang panahon ng kabagabagan, at ang iba pang mga propesiya. Upang tayo po ay magkaisa sa pag-ibig ng Diyos at sa katotohanan. Kagaya ng idinalangin ng atin pong Panginoong Yahshua HaMashiach sa kanya pong Ama na pakabanalin, isahin niyo sila. Ibig sabihin, dapat po ang bayan ng Diyos sa panahon ngayon ay magkaisa. Sa katotohanan. At ito nga po ang katotohanan na isa sa magbibigay sa atin, sapagkat ang propesiya po ay isang kadena. Ang kadena po ay maaring magbigkis. At kapag binigkis tayo ng kadena po ng katotohanan, ay mahirap po yang tibagin at paghiwa-hiwalayin. Maraming salamat po mga kapatid, kaibigan. Pagpalain po tayo ng Diyos sa atin pong mga patuloy na pag-aaral. Maraming salamat at ang banal na Espiritu po ang siyang maggabay sa atin.